Amen. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid and friends on Facebook. Again, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na magkakasama tayong muli sa ating pag-aaral sa kanyang salita. Remember that. So ngayon tayo ay dadako sa ating topic for today about the book of life in Revelation chapter 20. Diba? Babasahin ko sa verses 11 to 15. So, inyong akong sundan sa inyong mga Bible. So, in verse 11, "And I saw a great white throne, and in him that sat on it." So, yung great white throne na yon is during almost the last days of age na ang Panginoon magkakaroon ng summon sa lahat ng mga tao. A great white throne, judgment, that's judgment. "And him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them." Verse 12, "And I saw the dead," yung mga namatay, small and great. Wala nang doon small and great, nandoon sa harap ng Diyos, stand before God. Sila ay haharap sa Diyos, and the books, see that word books, plural form, and the books were opened. Ibig sabihin, maraming laklat. And another book was opened. There is a single book was opened, which is the book of life. Yun ang aklat ng buhay, So ating yung nais kong tignan ngayon sa araw na ito. "And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books." Yung maraming aklat na binuksan, doon ahatulan yung mga taong nandun, small and great, doon nahatulan. Pero yung aklat na isang aklat, hindi nila bubuksan yun upang hatulan yung mga taong nandoon, So sabi niya rito, "And the dead were judged out of those things which were written in the books." In the books, yung aklat na binuksan according to their works. Sila ay hatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Verse 13, "And the sea gave up the dead which were in it." So yung mga tao, mayroong mga namamatay dun sa karagatan, siguro yung mga nalunod or kung paano man sila namatay sa gitna ng dagat, which were in it, ilalabas nila. "And death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works." Sila ay hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. In verse 14, "And death and hell were cast into the lake of fire." This is the second death. Verse 15, ito yung tingnan natin. "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." So, sino mang ika na wala sa aklat ng buhay, hindi nakita, sila itatapon dun sa dagat-dagatang apoy. Ang aklat ng buhay sa talatang 15, yung ating nabasa, ay binigyan ng tiyak na titulo o pangalan. So, mayroon pala itong titulo, ang aklat na ito sa Revelation, chapter 21, verse 27. So, ating buksan ang ating Biblia sa Revelation chapter 21, verse 27. "And there shall in no wise enter into it," sabi niya. Saan hindi sila makakapasok? Kung basahin niyo yung Revelation chapter 21, "There is a great city, the holy Jerusalem." "Anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination," sabi niya roon, "or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life." Yun lamang makakapasok doon, yung mga nakasulat o nakatala ang mga pangalan nila doon sa Lamb's book of life. So, ito yung pangalan ng aklat na ito, The Lamb's Book of Life, aklat ng buhay ng kordero, So, merong palang ganun, Noong ako ay bagong mananampalataya at nagbabahagi ng salita ng Diyos, madalas ang binabasa sa kanila, o ito ang aking binabasa sa kanila, itong sa Revelation chapter 20, verse 15. I-share ko sa kanila. At pagkatapos ay aking tatanungin, tatanungin ko sila, "Ang iyong bang pangalan ay nakasulat na ba sa aklat ng buhay?" Iyon ang lagi kong sinasabi. Iyon ang lagi kong tinatanong. Ito ang malimit na tanong ng mga mananampalataya sa panahon natin. Malimit kung naririnig sa bawat
mga mananampalataya na, ito'y kanilang tanong. Dahil kung ang iyong pangalan ay hindi pa nakasulat sa aklat ng buhay, ay hindi ka pupunta sa langit. Di ba yun ang ating natutunan? If your name is not written in the book of life, sabi niya, ikaw ay hindi pupunta sa langit. Usually, ito ang ating honest na paraan upang ating maakay ang isang tao. Actually, tapat no ang mga mananampalataya sa kanilang puso, kaya nila sinishare yun is to win them, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Iyon ang kanilang ipinananalangin na sila ay makasama, no? Yun ang kanilang nasa kaisipan. Subalit ito ay isang seryosong usapin, no? Na marinig ng isang tao na hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos ng buhay na ito dito sa lupa. Siyempre, seryoso yun, ha? Pag tinanong mo isang tao, alam mo ba kung saan ka pupunta? At kung sasabihin niya, siya ba'y nakasulat sa aklat ng buhay? O pagka hindi niya alam ang sagot niya, so para bang napakahirap para sa kanya yon, ano? So, iba't ibang sagot ng ating maririnig, ano, sa mga tao, no, sa mga ating kinakausap. May sagot na hindi nila alam. Honestly, sabihin nila hindi nila alam, no? Hindi nila alam. May sagot naman ang pangalan niya ay nakasulat na sa aklat ng buhay. May pagka natanungan mo siya, nakasulat na ba yung pangalan sa aklat ng buhay? Yes, sabi niya, no? So, pero syempre, may follow-up question tayo dito. May follow-up question tayo rito. Ngayon, usually ang tanong ulit dito ay kung paano nasulat ang pangalan niya doon sa aklat ng buhay. Paano nasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay? Ito yung dapat nating malaman sa ating pag-aaral. Ano? Madalas wala man lang na nakapagbibigay, ano? Nakapagbibigay ng tamang sagot. Marahil dahil hindi binabasa ang Biblia or hindi na ituro sa kanila. So, marami na akong pinatotohanan, ano, at na tao, no? Marami ng tao na aking binagi ng salita ng Diyos at ang aking pinapakita ang salita ng Diyos kung paano siya tutungo sa langit. Pagkatapos na siya ay kumilala, tumanggap sa Panginoong Hesus at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Ito lagi, ito yung lagi kong binabanggit at sinasabi sa mga tao. Pagkatapos, ituturo ko ang pangako ng Diyos sa Biblia, no? Upang makita niya na may kasiguruhan, ano, ng kaligtasan. Pagkatapos na ang tao ay makakilala, no, sa Diyos, meron akong follow-up na yung kasiguruhan ng kanyang buhay. Of course, sinasabi ng salita ng Diyos, there is a security of salvation, ano? Meron yon, merong sinasabi ang banal na kasulatan. Isa sa mga talatang lagi kong binabahagi sa isang bagong mananampalataya sa Panginoon, ano, ay ang kanyang pangalan ay nasulat, no, sa aklat ng buhay or the Lamb's Book of Life. Yun ang isa sa mga pangunahing actually, ito yung memoryado ko, di ba? Memorize natin yung mga talatang ito upang kahit hindi na natin buksan ang salita ng Diyos, maibabahagi natin sa kanila. Now, ito ang tanong. Ito yung tanong. Tama ba ang sinabi ko sa mga mananampalatayang iyon? Tama ba ito? Pagkatapos na siya ay maligtas, ang kanyang pangalan ba ay isusulat na sa aklat ng buhay? Isusulat ba ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ito ang majority, no, ng mga Kristiyano o mananampalataya, ang kanilang tinanggap na aral ay nakasulat na ang kanilang pangalan, ano, sa aklat ng buhay. Ito yung malimit nating tinatanggap, no, na turo na hindi naman natin kuminsan, hindi naman natin sinisearch na maigi, no? Pero ito ang ating nais kong tignan. Pagkatapos na sila ay maligtas, no, subalit kailangan nating suruiin, no, kung ito ba ay totoo at bakit, no? Sapagkat ang talaan ng mga pangalan na iyon ay hindi para sa body of Christ. Siguro ito yung first time na narinig mo na ang talaan na iyon, the Lamb's Book of Life, it is not for you and for me. Hindi sa body of Christ. Ito ay para sa
Hebrew people, no? O ito yung mga Jewish people. Muli, no, katulad ng mga paksa na ating tinalakay sa nakaraan ay maaring nagkaroon tayo ng pagtatanong sa ating sarili, no? Sa ating sarili ngayon, no? Subalit sa ating pag-aaral ay kailangan nating suriin. Suriin natin, ano? Ito ayon ba sa sinasabi ng Biblia? Sabi nga niya doon sa lagi ko rin binabanggit to, beloved, believe not every spirit, sabi niya, but test the spirit whether they are from God. So, ang nais ko lang tignan sa verse na yon, hindi lahat na sinasabi ng tao, o kung minsan ang mga nagtuturo, no, kinakailangan nating suriin. May pagsusuri sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no? May pagsusuri. Lahat tayo ay kinakailangan suriin natin kung ano ba yung sinasabi ng Biblia. So, by the way, this book of life in Revelation chapter 21, verse 27, and Revelation chapter 3, verse 5 are the same. Basahin ko, no? Verse 5 ng Revelation chapter 3, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Dito sa talatang ito, in order to be clothed in white raiment, mayroon siyang dapat gawin ng isang tao, no? He needs to overcome. He needs to overcome. Kailan ba to? In future ito mangyayari ito in future. Kailangan niyang magbata till the end. During those days, iyon ang tribulation period. Kailangan niyang magbata till the end, no? He that is endureth unto the end shall be saved. Sabi niya sa Matthew chapter 24. Hindi ako magkakamali. Verse 13. Now, kailangan niyang magbata till the end. Maaring siya ay mamatay, ano? During the tribulation period. Maaring, and sabi niya, and I will not blot out. I will not blot out. Hindi ko siya buburin, sabi niya. His name out of the book of life. So, mayroon palang pambura, no? Parang tinta lang o ballpen na lapis na ballpen, no? Madaling burahin pala, no? Blot out his name out of the book of life. At ang kanyang pangalan ay hindi ko aalisin na sa aklat ng buhay. Nakikita ba ninyo yung logic dito? Yung logic sa verse na ito? Sabi pa ng verse, but I will confess his name before my Father, sabi niya, and before his angels. Sa Gospel of Matthew, may sinasabi si Jesus, if you confess me before men, no, I will confess you before my Father. So bahagi ng overcoming is confessing. So kinakailangan na nandun yung confessing, the name of the Lord. Kinakailangan during those days, kinakailangan nating i-confess si Jesus Christ, ano? As your Lord. Kung hindi, mayroong nangyayari sa iyo. Puputulin ng iyong ulo. Kung basahin mo yung Revelation, ano? Yun ang gagawin during the tribulation period, no? So, doon makikita ang mga tunay, no, na mananampalataya, no, kung sila ay kay Kristo. Kasi during those days, Kristo o buhay, no, ang maring tanong, no. So kung pipiliin mo ang ating Panginoon Jesus, it costs mamamatay tayo, no, o death, no. Ang bagay na ito ay malinaw na hindi ito para sa atin at hindi natin ito ginagawa. Hindi natin kailangan na pagtagumpayan upang tayo ay maging ganap sa Kanya, no? Hindi natin, sino bang gumagawa ng ganito, no? Tayo ay naging ganap sa harap ng Diyos dahil lamang sa ating pananampalataya, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. So, yung Book of Life, hindi yun para sa Body of Christ, no? Dahil ang nakasulat sa aklat ng buhay na yon ay, ang sabi ng banal na kasulatan, mayroong isang pagbabata. Yung mga nakasulat doon, kinakailangan nilang magbata, no? So sa atin, walang pagbabata. Romans chapter 5 verse 1, ang sabi niya sa salita na ito, hindi tayo ang nagtagumpay, no? Verse 1 in chapter 5, therefore being justified, sa makatuwid, no? Tayo ay napawalang sala, no? Tayo ay naging ganap. Pag sinabing ganap, tayo ay pinawalang sala by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Wala nang pangamba.
those who are in Christ, wala na tayong pangamba. Hindi doon sa mga nakasulat sa aklat ng buhay, sila ay may pangamba. Whether na parang kung hindi sila susunod sa Panginoon, iba blot out ng Diyos ang kanilang pangalan. So, it is good works ang kinakailangan sa kanila. We are not under the law. We are under grace. Hindi tayo ang nagtagumpay, kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang kanyang tagumpay doon sa krus ay naging tagumpay na rin natin. No? Nung namatay doon sa krus ang ating Panginoong Yesus, nung tayo ay manampalataya sa ginawa niya, sa kanyang death, burial, and resurrection, tayo ay napabilang, napabilang sa body of Christ, no? Sa kanyang katawan. So in Revelation chapter 13 verse 8, no? And all that dwell upon the earth, lahat ng mga taong naninirahan sa mundo, no? Shall worship him. Ito yung Antikristo, no? Not all, no? Whose names are not, ito pala, no? Yung mga whose names are not written in the book of life, lambs is slain from the foundation of the world. Yung mga during those days, hindi ngayon yun, no? During those days, during that 7 years tribulation, yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, yun ang mga Antikristo, no? So, sabi niya rito, basahin ko ulit, and all that dwell upon the earth shall worship him. Ito yung mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. They worship Antichrist, no? During those days. Tanong, no? Nandun na ba tayo sa tagpong yon? Nandun pa ba tayo sa tagpong yon? During the revelation o during the tribulation period, nandun ba yung body of Christ? Tayong mga mananampalataya in this present time. No, of course, no. Wala na tayo doon. Sapagkat ang body of Christ, wala na sa lupa during those days. Hindi ba magandang bagay na malaman natin ito na wala na tayo sa panahong yon? And they are worshiping the Antichrist during those days. Sa bagay sa panahon natin ngayon, mayroong mga tao na dahil sa kanilang pagka-innocent, in the Word of God, they are trying to worship Satan. Kaya nga mayroong Church of Satan in this present time. No? Pero during those days, talagang lantaran, they are worshiping the Antichrist. No? Maraming mga mananampalataya na hindi nakakakita sa bagay na ito. No? Sa panahon na iyon ay wala na tayo dito sa lupa sapagkat kinuha na tayo ng Panginoon. So bakit pangangarapan pa na your name kinakailangan nakasulat pa sa aklat ng buhay? It's not for us. No? Ito ay para sa Jewish people. Revelation chapter 20 verses 12 and 15. Verse 12, and I saw the dead, sabi niya rito, small and great, stand before God. And the books were opened, no? Yung maraming aklat, no? Bubuksan nila. Gaano kaya karami yung aklat na yun, ano? And the books were opened. Sabi niya, and another book was opened. There is one book, a single book, another book without S was opened, no? Which is the book of life. Nakaseparate yun. Bubuksan. And the dead were judged out of those things which were written in the books. Yung paghatol ng Diyos, base dun sa mga aklat na bubuksan, sa maraming aklat na bubuksan, no? Out of those things which were written in the books according to their works. While the other one, yung single book na yon ay hindi gagamitin yun sa paghatol. Hindi nila gagawin yun para hatulan, yung tao. So, and whosoever was not found written in the book of life, yung hindi pa nakasulat sa aklat ng buhay, was cast into the lake of fire. Oh, sounds nakakatakot, di ba? So, now, the doctrine of the book of life, malinaw na ito ay doktrina, no, para sa bansang Israel. Titingnan natin yan, susuriin natin, no. At ang aklat ng buhay na ito ay nasulat na, no, long time ago. Matagal na itong nakasulat. Hindi lang alam, no, ng marami. Ito ay nakasulat ng matagal. So, alam ba ninyo kung gaano katagal na ang Book of Life? Tignan natin ito sa talatang Exodus, no? Exodus chapter 32,
verse 30. Sabi niya rito, and it came to pass on the morrow that Moses said unto the people. Si Moses doon, inaakay niya yung mga Jewish people, ano? At sila ay galing doon sila ay ang tawag boundaries in Egypt, no? You have seen a great sin, no? And now I will go up into the Lord, peradventure I shall make an atonement for your sin. Nakalabas na sila sa Egypt, no? Pero sila ay mayroong ginawa, no? Meron silang ginawa na hindi maganda, no? In verse 31, and Moses returned unto the Lord. Bumalik si Moses sa Panginoon and said, sabi niya, these people have sinned again, a great sin. A great sin, sabi niya, ito malaking pagkakasala, no? And have made them gods of gold. Diba, natatanda niyo sa Ten Commandments, sila ay gumawa ng isang tupa na iyari sa ginto. Lahat ng mga earrings, lahat ng mga gintong dala-dala nila galing Egypt, inipon nila, tinunaw nila, at ginawa nila itong isang hayop na at kanila sinamba, no? Verse 32, yet now, sabi ni Moses, if thou wilt forgive their sin, kung patatawarin mo ang kanilang kasalanan, and if not, blot me, sabi niya, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written, sabi niya. Tanggalin mo na yung pangalan ko, sabi niya, sa aklat ng buhay, kung hindi mo patatawarin itong mga tao nito. How great a leader, no? Katulad ni Moses. Kaya niyang ibigay ang sarili niya na para lamang sa kaligtasan ng mamamayan, ano? Ng mga taong inutos ng Diyos na alisin sila sa Egypt, no? So ganito yung klase ng leader, a great leader, no? And the Lord said unto Moses, whosoever had sinned against me, kung sino magkasala sa akin, sabi niya, I blot out of my book, sabi niya, sila tatanggalin ko. Silang nagkasala, silang tatanggalin ko. This is the book of life. Yun ang book of life. Nais kong bigyan ng diin itong out of thy book which thou hast written. Ano? Itong aklat ng buhay na ito ay naisulat na noong si Moses ay pinangungunahan na niya ang bansang Israel out from captivity in Egypt. Nandun na yun. Ano? Nandun na yun. Now, ang aklat ng buhay na ito ay naisulat. Mayroong isang hiwaga na nakatago sa Diyos. Remember that. Sa ating mga previous lessons, from the foundation of the world, no, hanggang sa may makakilala ang isang tao na si Saul, si Pablo, there is a secret hidden God, sabi niya, no? Basahin ko yung Ephesians chapter 3 verse 9. And to make all men see, si Pablo ang may sulat nito, and to make all men see, nais ni Pablo na makita ang lahat, is the fellowship of the mystery. Yung fellowship of the mystery. Itong fellowship of the mystery, kung babasahin nyo yung Ephesians chapter 3, verses 1 to 9, makikita nyo yung fellowship of the mystery into one body, which is the body of Christ. It is not mentioned the body of Christ, but into one body, sabi niya. Ito yung mga believing Jews and believing Gentiles in this present dispensation. Ito yung present dispensation of the grace of God, which from the beginning of the world, sabi niya sa verse 9, to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world, sabi niya, simula pa ng mundong ito, no? Since the foundation of the world, had been hidden God. Ito ay tinago sa Diyos. Ibig sabihin, ito ay mystery. Kaya nga, walang nakakaalam. Who created all things by Jesus Christ. So, sa ibang talata nitong chapter 3 ng Ephesians, ipinahayag ni Jesus kay Pablo yung sikreto na yon. Sa akin muna, at sa inyo, at sa inyo rin, sabi niya. So, ito yung mystery since the foundation of the world. It means, yung sikreto na yon, nandoon na yung book of life. Mayroon bang nakakalam sa hiwagang ito na ipinahayag ni Saul of Tarsus? Mayroon bang nakakalam? Pagkatapos nung siya ay may encounter niya si Jesus sa daan ng Damasco? Wala na ba?
Ang mga nakasulat lamang sa aklat ng buhay na ito ay mga pangalan. Ito ay mga pangalan lamang sa aklat ng buhay. Kaya nga, whosoever was not found written in the book of life. Yung mga pangalan lamang. Pangalan ito ng mga Jews, no? Dahil ito ang laging nakaugnay sa aklat ng buhay, no? Yung mga tatanggalin at mananatili doon, nandoon, no? Ngayon, gusto mong may sulat yung pangalan mo doon? Kung matanggal, di ba? Where is your eternal security? Di ba? Ngayon, kiniklaim natin that lahat ng mga mananampalataya, pagka pumilala na tayo sa Panginoon, ang pangalan natin ay may lalagay dun sa aklat ng buhay. Imagine ang nakasulat na pangalan doon ay before, no? Ay tatanggalin. Mayroon chance na sila ay matanggal. Kung ang isang mananampalataya sa panahon natin ay may pinanghahawakan na eternal security, kung meron tayong eternal security, mayroon pa bang pagkakataon na maalis ang pangalan niya sa aklat ng buhay? Mayroon pa ba chance na matanggal ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kung sakaling ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat na yon, no? Kung ang basihan ng eternal security is the book of life, walang kasiguruhan ito, no? Walang kasiguruhan sapagkat lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Kung ang basihan nito, yung hindi paggawa ng kasalanan, to stay in the book of life, matatanggal tayo, no? Subalit tayo ay nagkaroon ng tiyak na kaligtasan dahil sa talatang ito. Basahin natin, dahil sa talatang ito. In Ephesians chapter 1, verse 13. So, ang makikita mo basahin na lang ninyo, no, sa Ephesians chapter 1, verse 13. Hindi ko na isulat dito. Pero ang nakalagay doon, pagkarinig natin sa aral na katotohanan ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, the gospel of your salvation. Pag narinig natin, simula ng sumampalataya ang isang tao, siya ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ang pagtatak ng Santong Espiritu, ito ang ating assurance na wala nang makapagbabago nito. No? Ito yung gawa ng Diyos. No? Yung tinatawag nilang sealed, it is a pagpapakita na pag-aari. No? Pag-aari. Nung hindi pa tayo natatakan ng Santong Espiritu, hindi pa tayo pag-aari. But after we believe, after we have heard the gospel of your salvation, yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ, tayo ay tinatakan ng Santong Espiritu. It is a symbol of possession. No? Tayo ay nasa pag-aari na ng Diyos. No? In verse 12, nung Revelations na yon, nating binabasa, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Now, hindi ba dumadaan sa isip? Yung sa isip natin kung ano ang mga aklat na yon, kung ano yung mga books na bubuksan na yon, at may hahatulan na yun sa kanilang magawa. Di ba dumadaan? Hindi pa siguro dumaan, pero tingnan natin, lahat ng mga aklat na yon ay bubuksan. Ang lahat na tungkol sa buhay ng mga Hudyo ay nakasulat sa mga aklat na yon. Lahat ng mga buhay nila, mga pinaggagawa nila, so nakasulat sa aklat na yon. Basahin natin ang Daniel chapter 7, verse 9. Babasahin ko sa inyo. Beheld, sabi niya, till the thrones were cast down. Till the throne were cast down. Ito yung mga throne of the Gentiles people, o the nations, and the ancient of days. Kung titignan ninyo, kung mayroon kayong Bible, makikita ninyo, it is capitalized. Yung letter na A, ancient, And the ancient of days, sabi niya, did sit, sabi niya. Who's the ancient of days? Ito yung nagdudulot, kung titignan natin, itutuloy natin, ito yung nagdudulot na solemnidad, at kaseryosohan, sa pangalan ng Diyos. Bakit? Whose garments was white as snow. Ito kung titignan niyo itong verse na ito, referring to our Lord Jesus Christ. And the hair, sabi niya, of his head, like the pure wool. His throne was like the fiery flame, sabi niya, and his wheels
as burning fire. So verse 10, and a fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him. Ito yung mga, actually, ito yung mga angels. Pag sinabi ng thousands ministered unto him, in Revelation, ito yung mga angels. Ano? And 10,000 times 10,000 stood before him. Sino bang mga yon? Ito yung mga taong being judged, no? At the white throne judgment. Basahin nyo yung Revelation chapter 20, ulit-ulitin na lang natin para maintindihan natin, no? Kailangan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kinakailangan nating inuulit na binabasa, no, para maunawaan natin, ano. So, ayon dito sa talata, Deuteronomy 31 verse 26. Tingnan natin, no. Deuteronomy 31:26. Take this book of the law. Take this book of the law. Ito yung law of Moses. Sa kanilang journey, sa kanilang paglalakbay sa ilang, no? And put it in the side of the ark of the covenant. Ilagay mo ito sa kaban ng tipan, sabi niya, of the Lord. Yung kaban ng tipan. Mamaya, yung kaban ng tipan, ipapaliwanag ko, no? Sabi niya, the ark of the covenant of the Lord, your God, ito yung book of the law na magiging witness for Israel. Ang kautusan ni Moses, ilalagay nila dun sa Ark of the Covenant, no? Pansinin niyo sa talata, ang kautusan na ito ay nasa tabi ng kaban ng tipan. Yung batas, no, yung kautusan nasa tabi ng tipan. Alam ba natin yung Ark of the Covenant is, yung katulad na sinabi ko sa kanina, no? Ito ay binalutan ng ginto sa loob at labas nito. Yung Ark of Covenant is para siyang, actually box. But it is made of overlaid with gold, no? Sa labas at sa loob, no? So, nanduroon sa loob ng box na yon yung tungkod ni Moses, no? Yung tungkod ni Aaron, no? Na nagkaroon ng bulaklak o so yung mana, alam ba yung mana? Nung sila ay ang mga Israel nandun sa kasalukuyang nandun sa ilang, mayroong mga mana na kinakain nila. Yun ang binibigay ng Diyos para sa kanila. Yun lang ang pagkain na ibinibigay. At ang 10 utos ay nandoon din, the 10 Commandments. Ang mga ito ay nakalagay sa likod ng kurtina, no, ng tabernakulo, the tabernacle, no, sa Holy of Holies. Meron kasing partition yon, ano. So yung sa Holy of Holies, doon nakalagay itong taberna o itong tinatawag nating Ark of the Covenant. Kung saan ang mga saserdote ay pumapasok. Sila lang ang malayang pumasok sa Holy of Holies, no? Sa 1 taon lamang. 1 taon lang silang pumapasok doon. Ito din ang lugar kung saan ipinapakita ng Diyos ang Shekinah glory. Yung Shekinah glory nito, yung makikita mo yung presence ng Diyos, no? Sa panahon na yon, ang manifestation ng Diyos ay ipinapakita talaga, no? Ipinapakita sa bansang Israel. Kung minsan pagpapakita niya yung maraming usok na hindi ka pwedeng pumasok, no? So, itong Shekinah glory ito, it is the presence, no, in the midst of Israel habang sila ay naglalakbay sa wilderness. So, yung tabernakulo na yon, yung Ark of the Covenant, nanduroon, ano, pagpapakita ng kanyang glory, ano, ng Diyos. The Ark of the Covenant, ito yung visible manifestation. Itong makita nilang invisible, no, physical yung Diyos, hindi lamang sa kanila, of course, kundi sa buong mundo, di ba? Pagka nakikita sa ilang na makikita ng ibang tao, nakikita nila na sinusundan sila ng ulap, na malaking ulap, tsaka yung pillars of fire paggabi kasi malamig sa disyerto, no, at malamig sa gabi at mainit naman, ano, pagka araw, no. So naranasan ko yung mabuhay in Middle East, part of Middle East. So abang sila ay naglalakbay in the desert, kasama nila yung kautusan inside the Ark of the Covenant. So yun ang dala-dala nila. Mayroong nangyari rito, no? Basahin natin yung 1 King 8 verse 9. 1 King 8 verse 9. And Moses wrote this law and delivered it unto the
priests, the sons of Levi, which bear the ark of the covenant of the Lord, and unto all the elders of Israel. Ang dalawang tapyas na bato na ito, yung dalawang tapyas, nakikita nyo sa Ten Commandments, ay nandoon din sa kaban ng nasa kaban ng tipan itong 10 kautusan na to. Nandoon lang nasa tabi. Ang mga kautusan ito, ang magpahanggang ngayon ay nanduroon pa. Nanduroon pa, no? Maraming mga tao ang naghahanap sa kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan. Actually, nahanap nila hanggang ngayon, yung mga kasalukuyang panahon. No? Maraming mga documentary na tungkol dito. May nagsasabi na ito ay nasa Ethiopia. Actually, mayroong claim na yung Ark of the Covenant ay nandoon sa Ethiopia, no? At binabantayan ng mahigpit ng mga Ethiopian priest na may dalang mga gamit, no? Yung ibig sabihin, mga baril, no? In this present time, ginagamit natin mga baril, no? Mga priest may dalang mga baril, no? Tanong dito, saan ba naroon ang Ark of the Covenant? Ngayon, saan ba? Pwede kong ituro ito, no, sa inyo. Hindi sa dito, no? Pero ito sa Biblia, no? Kung nasaan itong Ark of the Covenant. Bago natin puntahan kung nasaan ito, mayroong halos magkakatulad na pangalan sa salita ng Diyos. Pagka nakita nito yung mga salitang ito ay halos ito ay magkakamukha, no, magkakapareho. Katulad ng Ark of the Covenant. Old Covenant, ito ay tinawag din New Testament. No? The Old Covenant and the New Covenant, or the Covenant and the Testament ay magkalapit na salita. Ngayon, ating titignan kung nasaan ang Ark of the Covenant. Kung nasaan ito, no? In Revelation chapter 11, verse 19, and the temple of God was opened in heaven. Binuksan ang temple of God in heaven. And there was seen in His temple. Anong nakita nila? The Ark of His Testament. Bakit Ark? Ito, yung Ark of Covenant and the Ark of Testament, bakit nagkaiba? Diba? Yung Ark of the Covenant, in the Old Testament, ito yung ginamit nila, no? But actually, ang ibig sabihin ng covenant, ito yung kasunduan, ano? Ito yung kasunduan ng dalawa. O ibig sabihin, ng Diyos at ng tao. During the Old Testament time, no? In the Old time, I mean. Ito yung kasunduan ng Diyos at ng tao sa banal na kasulatan. Ano? Makikita natin, ano? So, nang namatay ang testator, or ang tipan na ito, yung tipan nila ng Diyos at ng tao, it will take effect ayon sa Hebrew, no? And there were lightnings and voices and thunderings, no? Sa verse nating binabasa, sa Revelation chapter 11, verse 19, ito dahil dun sa kautusan, no? Ang presensya ng kautusan, nagkakaroon ng tinatawag nilang thunderings and earthquake, no? And great hail. It goes by the presence of the law. So yung palang presence ng kautusan is mayroong mga thunderings, no? Mayroong mga great hail and earthquake, no? Kapag binuksan ng Revelation chapter 20 at ang mga aklat ay bubuksan. So tingnan natin ulit, no? Isa sa mga aklat dito ay siguradong bubuksan para sa isang tiyak na grupo ng tao. Bubuksan nila yon para sa isang tiyak na grupo ng tao, no? So, mula dito sa Genesis hanggang sa Malakias, from Genesis to Malakay, ito ay bubuksan the white throne judgment. Itong aklat na ito is judging for the people na nabuhay from Genesis to Malakay. Sana masundan niyo ako rito kasi wala akong wala yung aking wala akong PowerPoint, no, to present kasi nasira nga yung aking desktop. So, again in this verse, another book were open, no? Were open. In Revelation chapter 12 or 20, verse 12. And I saw the dead, small and great, and before God,
and the books were opened and another book was opened. Ito yung sinasabi ko na iisang aklat na it is singular, no? Ito yung bubuksan, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books. So hahatulan sila ayon sa mga aklat na nandoon at hahatulan nila doon yung kanilang ginawa. Titignan nila yung ginawa ng tao in every dispensation. Titignan nila ayon sa mga aklat na kung ano ang kanilang ginagawa. After 400 years of silence from Malachi, tinalakay natin kanina, yung Genesis to Malachi, sila ay hahatulan ayon sa batas. Ayon sa batas. Batas ni Moses, no? Although, after 400 years, still, ang tao, sila ay under the law, no? So, isang panahon sa yung Biblia, ang nag-umpisa, no? Ito yung dispensation of the kingdom, no? Ito yung dispensation of the kingdom, referring to the kingdom of heaven is at hand. Para makuha natin yung point, pagkatapos ng Malakias, 400 years silent. Dumating si John the Baptist at siya ay nangaral, no? Ang kanyang pangangaral is about the kingdom, no? Yung the kingdom of heaven is at hand. It is the literal kingdom of our Lord Jesus Christ. Ganon din si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ipinangaral niya itong kingdom na ito, no? Pinangaral niya. Parehas ang pangangaral ni John at saka ni ating Panginoon Jesus. And Jesus Christ sent His 12 disciples to preach the same gospel, no? Kingdom, no? So, mula kay Matthew hanggang sa panahon na si Esteban, siya ay pinatay ng mga Hudyo, mayroong hahatol sa kanila, no? So, makikita natin yon, they will be judged according to John chapter 12 verse 48. So, tingnan natin, ano? Usually, ito yung during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. From Matthew to death of Stephen in Acts chapter 7. So, verse 48 ng John chapter 12, basahin ko sa inyo, He that rejected me, yung ang tawag dito, tumanggi, ano? Nag-reject sa ating Panginoong Yesus. And receiveth not my words, yung hindi tumanggap sa kanyang mga salita. Sa kanyang mga salita, at one that judgeth him, mayroong hahatol sa kanila. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. In the last day. Isa sa mga aklat na bubuksan during those days, ito yung mga four gospel, no? Ito yung mga four gospel. Ito yung basis ng kanilang ang kanilang ginawa, no? Ayon dun sa four gospel, ano? The time frame of this dispensation, katulad ng sinabi ko sa inyo, is from the four gospel until the Acts chapter 7. Kung ano yung sinabi ni Jesus Christ in the four gospel, doon hahatulin, bubuksan nila yon at hahatulan yung mga taong during the white throne judgment, no? Ayon sa talata, ang sabi ni Jesus, sila ay hahatulan sila ayon sa mga sinabi niya, no? Saan ba natin makita ang kanyang mga sinabi? Of course. Saan pa? Kundi sa four gospel. Doon na bebase ang kanilang paghatol sa kanila. Ang mga aklat na ito ay bubuksan during the white throne judgment. Ito ay saksi sa mga taong nabuhay sa panahon na yon. Itong apat na ebanghelyo na to. So doon sila hatulan. Hindi naman sila hatulan doon sa mga aklat na hindi naman nanduron during those days, di ba? So far, ngayon ay may idea na tayo. Ang unang mga aklat na nabuksan ay patungkol sa bansang Israel. Sa bansang Israel. Ang bubuksan na yun ay para sa bansang Israel. Ang sinabi ng Revelation chapter 20, verse 12, bubuksan ng mga aklat. Ang mga aklat. Paano yung mga nabubuhay sa panahon natin in this present time? Paano sila ahatulan, no? Sa panahon natin, paano sila ahatulan ang mga taong nabuhay in this present dispensation? Pag sinabi natin present dispensation, in this present time, from the birth of the
body of Christ. Ibig sabihin, nung si Apostol Pablo ay naligtas, hanggang sa kukunin ng Diyos ang mga mananampalataya in this present time. Ito yung tinatawag nilang present dispensation, no? The dispensation of the grace of God. Merong hahatol sa atin sa panahon na yon, sabi niya. So, Romans chapter 2 verse 16. In the day when God shall judge, in the day when God shall judge the secrets of men, lahat ng mga nandoon sa buhay ng may buhay, no? Mga secret things sa ating buhay by Jesus Christ, according, sabi ni Pablo, to my gospel. Ano yung gospel na yon? Ano yung mga gospel na hahatulan yung mga tao na yon? Sa panahon natin ngayon, mayroong hindi nagtitiwala, no? Nagtiwala sa Ebanghelyo. There are some na hindi sila nagtiwala o nanampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan, no? Which is the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Sila ay hahatulan sa huling araw ayon sa Ebanghelyo ni Pablo. Ano ba yung Ebanghelyo ni Pablo? Di ba yung Ebanghelyo ni Pablo, from Romans to Philemon, no? At ito ay nakikita natin sa sinabi ko na Romans to Philemon, no? Lahat ng hindi nanampalataya sa Ebanghelyong ito na ipinahayag ni Jesus kay Pablo, no? Sila ay haharap sa Great White Throne Judgment. Yun, no? Sila ay hahatulan base sa ang kanilang ginawa, base dun sa kung ano ang nakasulat sa mga aklat ni Pablo. According to my gospel, sabi niya. Yung gospel na yon, yung naisulat ni Pablo from Romans to Philemon. After this, there's another dispensation, no? Mayroon na namang panibagong panahon. Pagkatapos na ang church, the body of Christ, ay kukunin ng ating Panginoon Jesus, no? Muling ibabalik ang kingdom program. Yung kingdom program na yun ang sa bansang Israel. At magkakaroon ng tiyak na turo para sa kanila. Meron na namang panibagong dispensation, and there is a new set of books na ituturo para sa kanila, no? Na hindi pa nangyayari sa panahon natin. Ito yung tinatawag nating sa aklat ng Hebreo hanggang sa pahayag, no? Hebrew to Revelation. So kapag binuksan ang mga aklat sa White Throne Judgment, ano ang nasa kaisipan natin? Ano bang nasa kaisipan natin? Ang paghatol ng Diyos ayon sa mga tuntunin na ibinigay niya sa tao sa bawat panahon, no? Sa bawat panahon. Mayroong ang Diyos, mayroong mga tuntunin o instruction ng Diyos in every dispensation, no? Katulad natin, in this present dispensation, mayroong different na dealing ng Diyos sa buhay natin bilang isang in this present dispensation, bilang isang mananampalataya, no? O hindi mananampalataya, no? Sa mga nasa ilalim ng kautusan o sa ilalim ng kingdom gospel, iba-iba, no? Iba-iba yung kanyang paghatol sa atin, ano? Bubuksan base sa kung anong nasulat sa salita ng Diyos, ano? So makikita natin ang paghatol ng Diyos ayon sa mga tuntunin na ibinigay niya sa tao, no, sa bawat panahon. Pero sa mga nasa ilalim ng kautusan, of course sila ay hahatulan based on the law, no? Sa ilalim ng kingdom gospel mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus hanggang sa Acts chapter 7, sila ay hahatulan ayon sa mga sinabi ni Jesus during His earthly ministry. So ilalim ng biyaya, according to Paul Gospel, no? Romans to Philemon, and the rest from the tribulation up to the fullness of time, sila ay hahatulan sa Hebrew to Revelation. Kaya kung bubuksan mo yung books of Hebrew hanggang sa Revelation, ito yung mga aklat na in the ages to come, no? Hindi sa ating panahon, no? Now, lahat ng mga aklat na ito, from Genesis to Revelation, ito ay nasa langit. Nasa Psalms chapter 118, verse 89. This is, those books are the original na kung saan isinulat ng Diyos nandun sa langit, no? Sabi niya sa Psalms 119, verse 89, Lame forever, O Lord, thy word
is settled in heaven. Ito ay nandun sa heaven. Ano? If you notice, no, sa Revelation chapter 20, verse 12, mayroong isang aklat na, mayroong isang aklat at ito is in singular. Iniulit ko kanina, sinabi ko na sa inyo, no, is in singular form. No? Ito yung Book of Life. Ito yung Book of Life. Na sinasabi natin na lahat ng mga mananampalataya, tayo ay nakasulat na doon. No? So, and I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, no? Which is the Book of Life. And the dead were just out of those things which were written in the books according to their works. Kung inyong mapapansin, no? Kung inyong mapapansin, those people during the white throne judgment, sila ay hahatulan, ano? Ayon sa nakasulat sa mga aklat. Sila ay hahatulan. Subalit sa isang aklat ay walang hahatulan ayon sa nakasulat dito. Bakit? Sapagkat ang lahat ng nakasulat dito ay mga pangalan lamang. Mga pangalan. Nakita na natin that the Book of Life was existing in the old time. Nandun na sa simula pa. At ito ay bubuksan lamang sa araw ng white throne judgment. Kaya nga wala itong kaugnayan sa body of Christ in this present time. Sa ating panahon ngayon, walang kaugnayan yun. No? Bakit? Dahil ang body of Christ ay kukunin ni Jesus bago ang tribulation period. So during those days, during the white throne judgment, the body of Christ, absent siya doon, no? Wala na siya roon. Nandun na sa langit, no? Mamaya, inawalas sa ating huling bahagi ng ating pag-aaral, sasabihin ko sa inyo, no? Bakit ang body of Christ ay wala na rito, no? Sa panahon na gaganapin ng white throne judgment, ang body of Christ ay wala na sa lupa. Sa ibang mga Bible believers, mayroon sa mga miyembro ng body of Christ ay sasama sa paghahari ni Jesus. Ito yung kanilang stand. Ito yung kanilang pananaw. Ito yung kanilang pinanghahawakan, that there are some na mananampalataya, sasama sila sa paghahari ni Jesus. Dahil mayroon silang pinanghahawakan na talata, no? Ang kanilang pinanghahawakan na talata ay nasa 2 Timothy chapter 2, verse 12. Sabi niya roon, if we suffer, sabi niya doon, if we suffer, gaano ba yung extent ng suffer na ito? Gaano ba yung suffer? Sinasabi, yung suffering doon actually, yun ang suffering na mangyayari during the Great Tribulation. No? We shall also reign with Him, sabi niya. If we suffer, sabi niya, we shall also reign with Him. Sabi ni Pablo kay Timoteo, if we suffer, we shall also reign with Him. Kaya nga dito natin kailangan hatiin ng tama or i-rightly divide yung word of truth. Kailangan natin yung tamang paghati. Sa panahon ng ating pangangaral, ni Apostol Pablo, hindi lamang isang grupo, sa kanyang pangangaral, hindi lamang isang grupo ng tao ang kanyang pinuntahan. No? Actually, ang kanyang unang pinuntahan is Jewish people. Sabi niya, di ba? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Sabi niya, for this is the power of God unto them that believe. Sabi niya, to the Jew first, and also to the Greek. So, ang pinuntahan una ni Apostol Pablo, yung mga Greek, no? Yung mga Gentiles. Yung Greek and Gentiles, parehas din yun, no? Meron lang konting paliwanag doon, pero naipaliwanag ko na yan sa mga previous na ating tinalakay, no? So, siya ay nangaral sa mga believing Jews, no? Na bahagi ng Iglesia ng Diyos or the little flock. Si Pablo ay nangaral sa mga Jews, no? O sa mga little flock. Ang diling ng Diyos, sa mga grupong ito ay sila ay nasa ilalim ng kingdom program. No? They are expecting, no, for the coming kingdom, no? So, ang kingdom program ay tungkol dun sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. At iba ang dealing ng Diyos sa body of Christ. Iba. Ang dealing ng Diyos sa body of Christ, no? O si Timothy ay kasama nga sa mga little flock.
we will having a topic about the life of Timothy, no? Si Timothy ay kasama sa mga little flock. So, alam na natin ang dealing ng Diyos sa kingdom program under the law, no? Nang sabihin ni Timothy, if we suffer with Him, we shall reign with Him. Ang tinutukoy niya dito ay sa panahon ng kapigatihan, no? Magkakaroon tayo ng topic tungkol kay Timothy kung sino pa siya sa ibang araw. Ang suffering na ito, hindi yung suffering na in this present time, no? Ano ba naman yung suffering natin in this present time? Yung suffering na gagawin during the tribulation period, patay o buhay, no? Si Kristo o buhay, no? Kung hindi mo tatanggapin si Kristo, ay kung itatakwil mo si Kristo, mabubuhay ka during those days in the 7 years tribulation, no? So, basahin ko itong Philippians chapter 4 verses 1 to 3. Verses 1 to 3. Ang sabi niya rito, therefore, sulat ni Apostol Pablo while he is in prison, ano? Therefore, my brethren, dearly beloved, sabi niya, and long for. Ang tawag dito yung long for, yung nananabik, no, sa kanyang mga kapatid, sa ating mga kapatid sa Philippians, ano? My joy and crown, sabi niya. So, stand fast, sabi niya, in the Lord, my dearly beloved. Pakatatag kayo, sabi niya, no? Verse 2, visits Euodias, sabi niya, and visits Syntyche. Itong dalawang ito, magkalaban kahit mananampalataya. Silang dalawa, siguro, alam naman sa present time ngayon, hindi mawala yung kahit sa isang iglesia, nagsisira na, no? Meron ganun, no? So, Euodias and Syntyche, no? Sabi niya, I visit you, sabi niya. That they be of the same mind. Magkaroon na kayo ng, magbati na kayo, the same mind in the Lord. And I entreat thee also, sabi niya. Through Yokpelo, sabi niya. Sila itotoong kapwa manggagawa. Help those women which labored with me. Sila yung nagtrabaho na kasama ng ating apostol, no? With me in the gospel. What gospel is this? Yung gospel, yung present gospel, ito yung death, burial, resurrection, yung pinangangaral ni Pablo. Kasama sila with Clement. Itong si Euodias, Syntyche, and Clement, babae sila, no? With me, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names, tingnan niyo ito, whose names are in the book of life. Bakit dito, yung tatlo na to, nandun sa aklat ng buhay? Ang tanong ko naman, balik ko sa iyo, kilala ba ninyo yung tatlo na to, kung sino ito? So, ang mga tatlong babae na ito ay minsan lang nabanggit in the entire scripture, no? Sa iyong Biblia, at walang binabanggit ang Biblia patungkol sa mga ito. Some believe na sila ang mga original na bahagi or member ng little flock. Ulitin ko, yung little flock, ito yung pinangako ng Panginoong Yesus sa kanila, ibibigay yung kingdom. They are under the law, yung kingdom. Ito yung mga little flock, ito yung bahagi ng Church of God, no? O yung mga natira, no? Ito yung mga mananampalataya out of the holy stream population of Israel. Sila yung konting nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, no? Konti lang. Itong kalahatan, hindi sila nanampalataya, no? So, so itong mga tatlo ito, no? Walang binabanggit ng Biblia, no? So, sila ang mga tumulong kay Pablo. Sila yung mga tumulong kay Pablo during the transition period of the Kingdom Church. Ito yung Kingdom Church. Yung Kingdom Church na ito, mayroong transition period with the body of Christ. Sa pangangaral ni Apostol Pablo, hindi lang isang tao ang nandoon. Yung Kingdom Church, yung church, the Church of God and the body of Christ ay nandoon. Kaya nga ang sulat ni Pablo sa 1 Corinthians to the Church of God in Corinth, di ba? E di kung church the body of Christ, dapat sinabi na to the church of or to the body of Christ
Pero definitely, binanggit niya yung body of Church of God. Ito, tingnan ninyo, it is logical nang ipahayag ni Jesus kay Pablo ang bagong dispensation. It is logical, which is the dispensation of the grace of God. Bago lumago ito, bago dumami yung bahagi o miyembro ng body of Christ, mayroong mga Jewish believers. Siyempre, siya ang kauna-unahang taong ipinahayag sa kanya yung dispensation of the grace of God. Sinong makakasama niya? Mayroon siyang mga nakasama, si Timothy, si Barnabas, lahat ng mga mananampalataya sumunod sa ating Panginoong Yesus, no? Those na kung sino yung mga pinersecute niya, tinulungan siya, no? That belong to the little flock, no? Na tumulong sa kanya. Ang mga ito ay hindi bahagi sa body of Christ. Kung natatandaan ninyo ang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 20, o eto, nung nangangaral si Jesus sa mga disciples, sabi niya sa mga disipulo doon, yung sumusunod sa kanya, notwithstanding in this. Sa Luke chapter 10 verse 20, ang sabi ni Jesus, notwithstanding in this, rejoice not, sabi niya, that the spirits are subject unto you. Di ba nagpapalaya sila ng mga demonyo? They are casting devils during the time of our Lord. Nagpapakita ng mga himala ang Panginoong Yesus para ipakita sa bansang Israel. Because ang bansang Israel, sila ay nais nilang makakita ng mga signs and wonders sa ating Panginoon, ano? Para man sila ay manampalataya, no? So, ang sabi niya, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather, sabi niya, rejoice because your names are written in the book of life. Once na na-mention ng ating Panginoon Yesus, ipinangaral niya dahil kayo ay magalak, sabi niya, dahil ang iyong pangalan, ito, yung mga little flock na ito, that your names are written in the book of life. So, itong si Syntyche, Euodias, and Clement, they are belong to the little flock. They are belong to the little flock. So, in Revelation chapter 13, verse 8, malapit na tayo. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Sino yun? Sino yung worship nila? The Antichrist. Whose names are not written in the book of life. Lamb is slain. Lamb is slain from the foundation of the world. Ayon sa talata, tingnan ninyo, no, yung Revelation chapter 13, verse 8. Revelation chapter 13 verse 8. Tingnan niyo sa inyong mga Biblia. Mayroon siyang binabanggit dito na ayon sa talata, kailan ba pinatay ang kordero? Kailan ba pinatay ang kordero? From the foundation of the world? From the foundation of the world? Ang sabi niya rito, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Tingnan niyo yun, ano? So dito, doon pa binatay yung lamb. Ang tinutukoy niya lamb dito ay ang ating Panginoong Yesus. Siya ba'y pinatay before the foundation of the world? So, tingnan natin yung 1 Peter chapter 1, verses 18 to 20. Basahin ko sa inyo, verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with the corruptible things. Si Peter ito, no, nangungusap sa mga little flock ang kanyang sinasabihan. As silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers. In verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Verse 20, ito tingnan nyo yung verse 20. Who verily, referring to our Lord Jesus Christ ito, no? Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. Si Jesus Christ, He was foreordained. Ayon sa talata, siya ay, ang Lamb was foreordained before the foundation of the world. Ibig sabihin nito, He was planned and was slain at Calvary. Yung talata kanina na sabi ko sa 13 verse 8, yung sa 13 verse 8, basahin ninyo ulit yun, ano? Ang sabi niya rito, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life
the lamb slain from the foundation of the world. Yung iba, ang hindi nila makita to, na akala nila si Jesus Christ dito was slain before the foundation o from the foundation of the world. Ang nais ko lang makita rito, ayon kay Peter, he was foreordained before the world he was planned out. Nakaplano na si Jesus Christ, he will slain, no? At Calvary, no? Yun ang ibig sabihin nun. Ayon sa talatang ito, definitely says, no? Sinasabi nito, at itinuturo na ang mga pangalan ng Hudyo, ang pangalan ng Hudyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay from the foundation of the world, no? And it was not the lamb that was slain before the foundation of the world. Medyo maanong konti ito, no? It was their names in the Lamb's Book of Life. Ang nais kong makita rito, ulitin na lang ninyong basahin, na ang mga pangalan ng mga Hudyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay, no? So finally, ang aking nakikita tungkol sa Lamb's Book of Life ay hindi para sa mga mananampalataya sa ating panahon. Ito yung aking posisyon, no? Ito aking nakikita sa banal na kasulatan. Hindi para sa body of Christ. Itong talaan na ito ay para lamang sa Israel. The body of Christ, tandaan natin, the body of Christ is hid with Christ in God. Saan yan? Sa Colossians chapter 3, no? 3 verse 4. So, the body of Christ is hid with Christ in God. Pagka si Kristo na ating buhay, no? When Christ is our life, sabi niya doon, ano? Ay mahayag. Tayo ay mahayag na kasama niya, no? Sa kaluwalhatihan. So we are hid in God, in Christ with God, no? At pag siya ay nahayag, tayo ay kasama niyang mahayag. Bakit sasabihin mo na nandun tayo sa tribulation period at ihagilapin yung pangalan mo doon kung makasulat o hindi? Ang pagdating ni when Christ shall appear, we shall also appear with Him in His glory. Sabi niya, darating si Jesus, we shall appear in Him with His glory. Sabi niya. So yun ang sinasabi ng Colossians chapter 4, no? So, ang ating kaligtasan ay tiyak. Tayo ay tinatakan ng Santong Espiritu, katulad ng sinabi ko sa inyo. Ephesians chapter 4, verse 30, no? Tayo ay tinatakan ng Banal na Espiritu, no? Ng Santong Espiritu, hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, no? Wala nang makakapagtanggal sa atin sa pag-ibig ng Diyos, ano? Sabi niya, who can separate us from the love of God? Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, wala nang makapagtatanggal sa atin sa ang relasyon natin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, wala nang pwedeng magtanggal, ano? Neither death nor life, nor things to come, nor things present, sabi niya. Nor height, nor depth, nor anything, or any creatures sa mundong ito, no? Wala nang makapagtatanggal sa pag-ibig sa ginawa ni Jesus. Tayo nga ay iniligtas doon sa cross ng Calvary. Nang tapusin ng Panginoong Jesus yung trabahong yon, it is finished, no? Kompleto na. So, ba't hindi natin tinitignan kung ano ba yung sinasabi ng talata, no? At bago natin ito ibahagi, no? Na it is a false hope. Sasabihin natin na yung pangalan isusulat sa aklat ng buhay. Maaari pa siyang mabura, blot out, no? So, tayo ay nakatago, no? Nakatago sa Diyos, ano? At naghihintay, ano? We are sealed. Tayo paghahari na ng Diyos, no? So, wala nang pwedeng babago dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, maraming salamat, mga kapatid, sa aking nakasama. At alam ko na sa mga manunood sa ating topic na ito, I hope na makita natin kung ano yung sinasabi niya na yung aklat ng buhay na yon, ano? Kung kanino at kanino ito nasulat, ano? So, we will close in prayer. Lord, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito na napag-aralan namin ang iyong mga salita at alam ko ito ay mayroong mga maaaring katanungan sa aming mga puso. Subalit ito ang sinasabi ng inyong salita at higit naming pinaniniwalaan kung ano man ang sinasabi ng inyong mga salita.
Maraming pong salamat at I pray, O Lord, sa lahat ng mga nakikinig sa mga paksa namin dito sa aming mga Bible study na makita nila yung ginawa mo dun sa krus ng Calvary. Yung na ikaw ay namatay, inilibing, subalit ikaw ay muling nabuhay. Ito ang aming dakilang pag-asa sa lahat ng mga nanampalataya sa panahon na ito. Kaya marami pong salamat at muli ibinabalik ko sa inyo yung lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So maraming salamat at Rona, si Pinsan kasama natin ngayon at baka sa ibang hindi ko kasi nakikita sa ibang katulad yung kay Mrs. hindi ko nakikita yung kung sino yung nanonood. Anyway, alam ko na mayroong mga manunood dito. And previously, yung topic natin nagkaroon ng almost 700 na nag-play. So, sana meron tayong mga nakita, no? So, sa susunod, inaanyayahan ko kayong muli na manood sa ating mga inaaral, no? Sa ating mga pinag-aaralan sa salita ng Diyos. So muli, magandang araw po sa lahat and God bless, no? To God be the glory.